Ano nga ba ang ibig sabihin talaga pag sinabi nating focus, 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 focus in one? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to mga pare ko. So without further ado, simulan natin to. Go shoot! And boom! What's up mga pare ko? Welcome back to the vlog! Ako nga pala si Chikoy Gonzales, isa akong micro-entrepreneur na nakabase dito sa Cavite at ginagawa ko nga itong mga vlogs na to para ipakita sa inyo ang katotohanan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Nanonood kayo ngayon ng Entrep Diaries at ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung tungkol sa focus in one. Lately, sunod-sunod na yun ang topic nga sa mga vlogs ni Kasosyong Arvin, so I just wanna share my own point of view tungkol dito sa topic na to. Pero bago tayo magsimula mga pare ko, gusto ko lang sabihin sa inyo na mag-focus kayo sa sasabihin ko hindi sa kung anong itsura na itong nasa ulo ko ngayon na to. Ganun ka-focus! Pero bago tayo matapos, gusto kong ilagay nyo sa comment section kung ano nga ba tingin nyo itong nasa ulo ko na to ngayon. So, paulit-ulit na napag-uusapan itong mga nakaraan ang tungkol sa focus, power in one, focus, at kung ano-ano pa. Sa mga napag-usapan ng mga nakaraan sa KMG meetings natin is laging nababanggit ang tinatawag na focus at the power in one. Power in one. Ano nga ba yung mga examples na napag-uusapan dito? Usually, isang example na nabanggit ay yung mag-focus ka lang sa isang area ng business o sa isang produkto. Pwede rin yun. May mga examples like interior designers na ang focus lang nila is renovating your kitchen in just one day. Ganun ka-focus! Isa yun sa mga example. Maraming mga example na ang focus naman ay isang produkto lang, as in isa lang. Ganun ka-focus. Meron namang ibang example na isang business lang. Isang klase ng business lang. Bakit ka magdadagdagan pa rin ba ng negosyo? Ito lang, mag-focus ka lang dito. Tingin muna tayo na iba pang mga companies na may mga focus talaga. Example ng mga companies na may focus. Unahin na natin, Yakult. Yan, sigurado familiar kayo lahat. Ano ang product na naisip nyo sa Yakult? Wala, yung cultured drink lang nila, yung Yakult mismo. Ni wala ngang ibang size yun di ba? Ngayon, meron na silang dalawang klase, pero dati isang klase lang talaga yun, yung kulay pula lang. Pero ngayon, meron na rin sila yung kulay blue. Isang napakagandang example yan ng focus kasi Yakult, isa lang talagang produkto. As in, yung isang bote ng Yakult na ganun ang sukat ng lalagyan. Ganun ka-focus! Ano pang ibang example na naisip kong business na ang focus ay isang product lang? Red Bull. Ang alam ko, Red Bull, isa lang ang produkto talaga nila. Yung mismong drink lang. Ano pa yung iba? Crocs. Ang Crocs, isa lang ang produkto. Tsinelas lang. At iisa lang yung style ng tsinelas nila. Nagbabago-bago lang sa kulay at sa sukat. Nagbabago-bago ba yung quality? Iba't ibang klase ba ng tsinelas yung nilalabas nila? Hindi. Iisa lang talaga. Ganun ka-focus. Although ugly looking siya pero super comfortable talaga isuot. Kahit yun lang ang product nila, sobrang laki talaga nila sa buong mundo. So hindi natin masasabi na talagang dahil isang produkto ka lang, ang pangit na ng business mo, di ba? Michelin yung goma. Usually kapag sinabing gulong, goma talaga ng gulong. Pag sinabi mong gulong, Michelin talaga yan. Meron pang aeroplano, may pang kotse, may pang bike, may pang truck. So napakaraming klase ng gulong, pero gulong lang talaga sila. Kaya meron sila tinatawag na focus at isang klase lang talaga ng produkto ang ginagawa nila. Katulad nga ng Crocs. Pero may mga nagtatanong talaga na ganun ba talaga dapat pag sinabi mo na focus and the power in one? Para sa akin, sobrang variety at sobrang lawak ng pag sinabi mong focus. Ang weird, no? Sinabi mong focus tapos ang sobrang lawak. Ano yun? Bakit ganun? Let me explain. Kakapanood ko kay Admin, ganyan na rin ako magsalita. Ba't ko nasabi na napakalawak nito? Kasi tingnan nyo, meron na ibang mga kumpanya na hindi lang isa ang produkto, pero pwede mo masabing nakafocus sila. For example, ang Pure Gold, kung ano binibenta, may grocery, may meat, may itlog, may poultry. Masasabi ba natin na walang focus yun? Siyempre, meron siyang focus dahil ang focus niya ay mag-deliver ng murang grocery items sa mga consumers. Ang Apple, nakafocus lang yan sa mga cellphones, laptops, at saka siyempre mga accessories na umiikot doon sa cellphone, laptop, at saka computer. Focus pa rin sila sa consumer electronics. Meron na silang relo, yung smartwatch, at kung ano pa mga produkto na palawak ng palawak yung sinasakop nila. Pero pwede nating masabi na nakafocus sila sa consumer electronics. So may nagtanong sa akin, sabi niya, ano ba talaga ibig sabihin ng focus? Kasi ako, nagsimula ang business ko sa ihawan. So, puro ihawan lang ako nung una and then eventually lumakas siya. And then ngayon naman, nagdagdag ako ng milk teahan. So, dalawa na yung business ko. Meron akong ihawan at milk teahan. Ang tanong ko, wala ba akong focus? Dapat ba na isarado ko yung isa para isa lang mag-focus ako para masabi ko na meron akong focus and power in one? Paano na yung pangarap ko? Para mangyari yung pangarap ko na na snack hub o di kaya snack house talaga. As in, yun kasi yung gusto kong gawin. Kailangan ko bang palitan at itigil yung pangarap ko? Kailangan ko bang i-give up ang isa sa mga yun para mag-focus lang sa isa? Yun ba ang ibig sabihin ng focus at power in one? Para sa akin, ang sagot ko dyan is, it depends
sa goal mo. Kung ang goal mo is magkaroon ng snack house o snack hub, hindi naman pwede na ang snack hub mo, ang laman ay isaw lang, di ba? Hindi naman pwedeng ang laman ng snack house mo ay milk tea lang. So pwede mo sabihin milk tea shop, pero hindi mo masasabing basta snack house yun kasi isang klase lang pala na snack ang pwedeng makita dun sa store mo. So depende talaga yun sa goal mo bilang isang entrepreneur. Ano ba kasi ang goal mo? Kung ang goal mo is magtayo na snack house with variety and many choices of snacks, so hindi pwede na i-give up mo lahat ng iba pang mga snacks na available. Pero kung ang goal mo talaga is maggawa ng isang milk tea shop, syempre, milk tea is the way. Milk tea lang talaga. Pero kung goal mo naman is just gumawa talaga ng ihawan, edi ihawan lang talaga ang gagawin mo. Pero kung ang goal mo is mas malawak ang sako, masasabi bang wala ka ng focus doon? Meron pa rin. Nakafocus ka nga sa goal mo na magkaroon ng snack house with variety of snacks sa loob. Ganun ka ka-focus. Ang kailangan mo talagang gawin is mag-decide kung anong proseso ka magfo-focus para ma-reach yung goal mo na magkaroon ng snack house. Ang gagawin mo ba ay ikaw ang lahat ng magpo-provide ng mga pagkain na yun? May milk tea, may ihaw, may fried, kung ano mang mga iba pang bagay na snacks na pwede mong sabing snacks, may burger, at kung ano-ano pang snacks, yun ba ang goal mo? Kung sa akin, medyo malaki nga ang magiging focus mo, malawak. Pwede ang mangyari is mag-focus ka na lang sa paghahanap ng partners na ilalagay mo sa loob ng snack house mo. Another example na tinatawag na focus, SM o yung mga SM City. Ano ba ang goal nila? Ang goal nila is magkaroon ng milyong-milyong square meters na pwedeng iparent. Kung yun ang goal ng SM, kailangan ba nilang isipin, itayo at i-operate ang bawat tindahan na dapat nasa laman ng SM? Di ba hindi? Kasi ang focus lang nila talaga is gumawa ng spaces for other businesses para mag-rent sa kanilang commercial space. Ang focus lang nila is magtayo ng buildings, ng spaces, commercial spaces para ma-achieve nila yung goal nila na milyong-milyong square meters of floor area. Ganun ka ka-focus. O another example, yung sa atin lang. Yung nanay ko, yung tahian niya ng uniform. Ang focus niya is magtayo ng uniform for office and for school works. Yun ang focus niya. Ngayon, kapag nagdagdag siya, uniform naman ng mga sportswear, so out of focus na ba siya doon? O out of focus na siya doon kasi nga ang focus niya is uniform ng school and uniform ng offices. Hindi kasama doon ang uniform ng sportswear. Kasi, ibig sabihin nun, pag ginawa niya yun, edi wala na siyang focus nun. Basically, ang power in one, sino magdidikta nun? Ikaw mismo. Ano ba yung power in one mo? Tech company naman, halimbawa, pwede ka ba magtayo ng cellphone lang? Tech company na ang goal ay gumawa ng isang klase lang ng cellphone na kayang tumalo sa iPhone. Ganun ka ka-focus. Ang gagawin mo for the rest of the life of the business dapat ay nakabase dyan sa goal mo na yan. Ganun ka ka-focus. Unless, syempre, magpalit ka ng goal. So, ibig sabihin, matatawag mo na ang focus mo, ang power in one mo, ay yung cellphone. Pero kung halimbawa, Apple ka naman, ang goal nila is to be the first choice sa lahat ng wearable. Basta wearable tech, dapat si Apple ang naisip. Yun ang goal nila. Ang dawan nila is not the cellphone. Ang dawan nila is becoming the world's first choice pagdating sa personal and wearable tech. Ganun ka ka-focus. Para sa akin, ikaw talagang mamimili kung ano nga ba talaga ang dawan mo at saan ang focus mo. Ang ngayon, saan ka naka-focus? Sa sinasabi ko ba o dito sa suot ko na to? Ano nga bang tawag dito mga parigoy? Kung umabot ka sa part na to ng video, ilagay mo dyan sa comment section, I found the one! I found the one. Ilagay nyo dyan sa comment section kasi ako, I already found the one. If you know what I mean. I hope na nakatulong sa inyo mga parigoy ang aking quick video for today. Don't forget to hit the like button and also subscribe. At ako nga pala si Chikoy Gonzales, nagsasabi sa inyo na kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon parigoy, okay lang yan. Lahat ng problema ay dapat talaga pagdaanan. Huwag kang titigil dyan. Kaya ano pang ginagawa mo? Kilos na! Go shoot!